ang salita ay may kapangyarihang makapagliligtas o kaya ay nakakamatay. Ang mga salita ay isa sa makapangyarihang pirsang magagamit ng individual o sa isang malaking grupo. Maaari nating piliin at gamitin ang pirsang ito sa dalawang paraan: ang pagsalita na may makabuluhan o panirang paggamit ng mga salita. Ang mga salita ay may lakas at lakas na may kakayahang tumulong, magpagaling, hadlangan, makasakit, makasama, mapahiya at magpakumbaba. Ang pagsasalita sa saloobin ay nakakapekto rin kung ano ang ipinapakita natin sa ating buhay. Ngunit maaari nating maipagtalo na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa ating mga salita. Ang mga salita na nagbibigay ng isang matapang at papatibay sa pinakaloob na mga saloobin ay isang kumpirmasyon sa mundo kung paano natin nakikita ang iba at ang ating buhay at ang ating sarili. Ito ay malakas na pagpapatibay na ibinibigay ng mga salita, nagbibigay daan sa mga saloobin upang maipakita at maipahayag ang isang katotohanan o hindi tama. Kaya bakit dapat pinipili o maging maingat ang paggamit ng mga salita? Maingat na pagpili ng mga salita bilang isang lipunan, naging kondisyong makipag-usap o pag-usapan ang tungkol sa mga kamalasan, problema, tagumpay at mga karanasan. Kinukuha ang mga interpretasyon sa mga kaganapan, mga tao at sa sarili at ipinapahayag ang mga ito sa kinakausap, sa mga nakikinig at sa mundo sa pamamagitan ng komunikasyon. Simulang piliin ang mga salitang sinasadya o pinag-iisipan bago magsalita. Magsanay ng kamalayan sa sarili sa mga salitang ginagamit upang ilarawan ang sarili at ang buhay. Ang mga negatibong walang kapangyarihang mga salita tulad ng hindi dapat, kailangan, hindi ay dapat iwasan kung maaari. Kapag nagrereklamo tayo tungkol sa ating buhay, nagsasalita ng balisa o gumagamit ng mga nakakainis na salita, karaniwang ginagawa ito mula sa isang lugar na mayroon tayong gustong ipahayag at pwedeng sanhi ng hindi pagkakaintindihan o misinterpretasyon. Kaya ang unang hakbang na kailangang gawin upang mapagtagumpayan ito ay upang magsanay ng mas mahusay na kamalayan sa sarili sa mga salitang ginagamit. Ito ay ipinapaliwanag sa James chapter 3 verse 1 to 12. Napakahalagang paksa na ito at kung gaano natin kinakailangang pansinin ang turo ng salita ng Diyos tungkol sa tama at maling paggamit ng dila. Ang katotohanan ay ang ating mga dila ay maaring magamit para sa pagpapala ng iba o maari sa maling paggamit ng mga salita na magdadala ng kalungkutan at luha sa iba at sa proseso na hadlangan ang mga patutuo o makatotohanang salita. Chapter 3 verse 1 to 12. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ng marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magbigil sa sarili. Kapag nilagyan ng rinda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man nating naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito ay napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito saan man nais ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit ang bahagi lamang ng katawan ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano papalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paumuin at napaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Kaya ipinakita sa atin ni James na tuwid na dila o pananalita ng isang Kristiyano ay nagpapahiwatig sa espiritual na kalusugan ng Kristiyano. Ang pananalita ay nagpapakita kung ano ang uri ng isang Kristiyano. Ang makapangyarihang puwersa ng mga salitang binibigkas na dapat nating mabigyan ng disiplina ang ating sarili sa pagsasalita sa paraang nagpapahiwatig ng respeto, kahit
kahinahunan ng kasama ng loob ang isa sa pinakamalinaw na tanda ng isang moral na buhay at ang tamang pagsasalita. Bago magsalita, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang iyong sasabihin at kung paano mo ito sasabihin. Pinasabi sa atin ng Biblia na sa tulong ng banal na Espiritu, maaari tayong magkaroon ng kapangyarihan at kontrolin ang ating dila. 1 Peter chapter 3 verse 10. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Proverbs chapter 15 verse 28. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Ang dila at mga nabibigkas na salita ay may di kapani-paniwalang kapangyarihan, maaring gamitin upang magdala ng mga pagpapala at buhay o sumpa at kamatayan. Sa maling gamit, kung gagamitin natin ang ating mga salita upang makasakit, bakit pipiliin o disiplinahin ang ating pagsasalita? Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang sumusunod.